Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, ang topic po natin sa oras na ito, inshallah, ito po ay kahigtan sa pagbibigay pagkain sa mga nag-aayuno. Pagbibigay pagkain sa mga nag-aayuno. At 5 araw na lamang po ang nalalabi, mga kapatid sa Islam, matatapos na ang ating Ramadan. At ang 5 araw na nalalabi ito, hindi po nangangahulugan na magpabaya na tayo, ipapaubayan na natin sa iba. Hindi po. Fastabiqul khairat. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat. Magunahan kayo sa paggawa ng kabutihan. At sinabi pa niya, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Magunahan kayo tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon at tungo sa kanyang paraiso na ang lawak nito ay singlawak ng kalupaan at kalangitan. Mga kapatid sa Islam, kabilang sa pinakamainam na gawain sa buwan ng Ramadan at sa nalalabing mga araw sa buwan ng Ramadan, itong pagbibigay pagkain sa mga nag-aayuno. Pagbibigay pagkain sa mga nag-aayuno po, mga kapatid sa Islam. Opo, ang pagpapakain, it'amut ta'am, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makakapasok tayo ng paraiso ng mapayapa kapag nagpakain tayo ng pagkain sa sinumang mga tao, sa mga miskin, sa mga nangangailangan. Paano na kaya kung isasagawa ng isang tao ito sa araw o sa buwan ng Ramadan? Paano na kaya kung isasagawa natin ito sa buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam? Hindi ba't napakalaki ng gantimpala? Nalalaman ng bawat isa sa atin na ang gawaing pagsamba sa buwan ng Ramadan, ay nadudubli-dubli ang gantimpala nito. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, na kapag ang isang tao ay nagsagawa ng pagsamba ng hindi sa buwan ng Ramadan, malaki ang gantimpala nito. Ngunit kapag isinagawa niya ito sa buwan ng Ramadan, madudubli ang gantimpala nito, mga kapatid sa Islam. At kabilang dito, itong ating topic na nasa itaas, na babasa po ninyo, na pagbibigay pagkain or pagpapakain, pagbigay iftar sa mga nag-aayuno, sa buwan ng Ramadan. Naulat sa isang hadith, opo, na sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'. Sino man ang magpapaiftar, magbibigay pagkain sa mga nag-aayuno o isa-isang nag-aayuno na lamang, sa isang nag-ayuno lamang, magbigay siya ng pagkain sa isang nag-aayuno lamang, ay magkakaroon siya ng gantimpala tulad sa gantimpala nung nag-aayuno na iyon. Kung ano ang gantimpala na matatanggap nung nag-aayuno na iyon, at ikaw ang nagbigay sa kanya ng pagkain, kanyang iftar, magkakaroon ka ng gantimpala kahalintulad sa gantimpala ng nag-aayuno na iyon. Ngunit yung gantimpala na ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ibabawas sa gantimpala ng taong binigyan mo ng pagkain, ng taong nag-ayuno. Hindi ibabawas doon. Opo, mga kapatid sa Islam. Ganon ka makatarungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith na ito, mga kapatid sa Islam, ay inulat
ni Imam At-Tirmidhi at ni Ibn Majah, wasahahu Ibn Hibban wal Albani fi Sahihil Jami'. Opo mga kapatid sa Islam. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wal muradu bit taftiri huna an yushbi'ahu. Ang kahulugan ng taftir, pagpapakain dito sa nag-aayuno, ang kanya itong busugin. Ibig sabihin, kapag nagbigay ka, opo, yung mabubusog, yung binigyan mo ng pagkain. At alhamdulillah mga kapatid sa Islam, dahil ang isang nag-ayuno sa oras ng kanyang iftar, sa oras ng kanyang iftar, pag binigyan mo siya ng half riyal na tubig, 3 pirasong tamar, makakadama na siya ng tinatawag na pagkabusog. Makakadama na siya ng tinatawag na pagkabusog. Yung half riyal lamang na tubig or 1 riyal na tubig at yung 3 tamar. Paano na kaya kung binigyan mo pa siya ng syurba, sambusa at marami pang iba? Kung sa Pilipinas, yung hot cake, yung ano pa doon ng mga iniiftaran ng mga tao sa Pilipinas. Paano na kaya kung may kasama pa itong hapunan? Paano na kung may kasama pa itong hapunan? No? So, napakalaki ng gantimpala nito mga kapatid sa Islam. At ang ating salafus salih, ang ating mga salafus salih, mga kapatid sa Islam, nakikita nila na ang pagbibigay iftar sa mga nag-aayuno ay kabilang or isa sa dakilang pagsamba sa buwan ng Ramadan. Isa sa pinakadakilang pagsamba sa buwan ng Ramadan, ayon sa ating mga salafus salih, ang pagpapakain sa mga nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Subhanallah mga kapatid sa Islam, napakaraming mga tao ang hindi nila ito binibigyan ng halaga. Opo. Napakarami ng mga tao ang hindi nila binibigyan ng halaga na ang ito. Tubig, tamar, isang tinapay, isang hot cake. Ipa-iftar mo sa isang nag-aayuno, magkakaroon ka ng tinatawag na gantimpala mga kapatid sa Islam. Magkakaroon ka ng gantimpala. Tulad sa gantimpala nung taong nag-aayuno na iyon. Opo. Waqad qala ba'du salaf, sabi ng ating iilan sa ating mga salaf, sabi niya, ang pupunta ako upang magpakain ng 10 sa aking mga kasama, papakainin ko sila at pabubusugin, ay higit na mainam para sa akin kaysa magpapalaya ako ng 10 alipin or 10 angkan ni Ismail alayhi salam. 10 angkan ni Ismail alayhi salam. Ganon binibigyan ng ating mga salaf yung pagpapakain sa mga nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa Islam, mayroon na lamang tayong 5 araw na nalalabi sa ating ayuno, insyaallah. At ang 5 araw na ito, zahabiyah. Bakit? Ito yung kabilang sa huling 10 gabi ng Ramadan. Kabilang sa huling 10 araw ng Ramadan. At nalalaman natin na habang tumatagal or papatapos ang Ramadan, lalong gumaganda at lumalaki ang gantimpala sa mga pagsamba. Opo mga kapatid sa Islam. Kaya naman, ang Laylatul Qadar nasa 27 or 29, 21, 23, 25, 27, 29 na gabi ng Ramadan. Kung titingnan nyo po, kung papansinin nyo po mga kapatid sa Islam, nasa panghuli ng mga gabi ng Ramadan. Kaya naman, kung ang pagpapakain ay ibada, ang pagpapakain ay ibada po mga kapatid sa Islam. Kung ang pagpapakain mo ay natsimpo sa gabi ng Laylatul Qadar, subhanallah, ang pagsamba na ginawa mo na yan, ang ibada na ginawa mo na yan,
ay mahigit na mainam pa sa 1,000 buwan. Khairum min alfi shahr. Khairum min alfi shahr. Opo mga kapatid sa Islam. Ang ating mga salaf, sabi niya, wa kana minas salafi man yut'imu ikhwanahu ta'ama wa huwa sa'im wa yajlisu wa yakhdumuhum minhum al-Hasan wa Ibnul Mubarak. Subhanallah mga kapatid sa Islam. May mga salaf pa, okay? Hindi lamang sa buwan ng Ramadan, no? Hindi lamang sa buwan ng Ramadan. May mga salaf pa na habang sila ay nagbibigay pagkain sa mga tao, sila ay nag-aayuno. Ibig sabihin nito, hindi sa buwan ng Ramadan ginagawa ng salaf. Nagbibigay sila ng pagkain sa mga tao, nagpapakain sila sa kanilang mga kapatid. Ginagawa nila ito habang sila ay nag-aayuno. At kabilang sa gumagawa nito si Al-Hasan at si Ibn Mubarak rahimahumullah. Opo mga kapatid sa Islam. Subhanallah, no? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sabi niya dito na ang pagpapakain ng pagkain ay magiging dahilan o sanhi ito ng pagmamahalan. Sanhi ito ng pagmamahalan ng mga magkakapatiran. Kaya naman, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo makakapasok ng paraiso hanggat hindi kayo manampalataya, at hindi kayo magiging mananampalataya hanggat hindi kayo magmamahalan. Subhanallah mga kapatid sa Islam. 5 araw na lamang ang nalalabi. Papalapit na ang panghuling araw ng Ramadan, khitamuhu misk. Ang huling araw ng Ramadan mga kapatid sa Islam, misk. Ito ay mayroong napakainam. Opo mga kapatid sa Islam. Kaya naman, huwag mong sayangin ito kapatid. Huwag mong sayangin. Opo, kung mayroon kang natatagong pera, kung mayroon kang tubig sa iyong bahay, tubig na malamig sa iyong refrigerator, na sobra sa iyong pangangailangan, ilabas mo yan. Ibigay mo sa labas. Ibigay mo sa labas. May nag-aayuno dyan na nais niyang makainom ng malamig na tubig. May mga taong namumulot ng basura dyan sa labas. Nagtatrabaho sa baladiya dito sa Saudi Arabia. Namumulot ng basura at sila ay nag-aayuno sa ilalim ng kainit-initan ng araw ng Saudi Arabia. Sila ay nag-aayuno. Nais nilang makainom ng malamig na tubig dahil sa init ng araw. At malay mo na ang tubig na iyan na maibigay mo sa kanya, sumaya siya. Subhanallah mga kapatid sa Islam. Kabilang sa pinakamainam na gawain na ating nagagawa dito sa mundo, ang kaligayahang maipapasok natin sa puso ng mga tao. Pag naligayahan yung tao, pinalangin ka, O Allah, dagdagan mo pa ang kanyang biyaya. O Allah, patawarin mo nawa ang taong nagbigay sa akin ng tubig. O Allah, tawfiqan mo ang taong nagbigay sa akin ng pagkain. Subhanallah mga kapatid sa Islam, napakalaki ng gantimpala nito na marami sa ating mga Muslim, marami sa atin ng mga Muslim ang hindi nakakapagsagawa nito. Opo mga kapatid sa Islam, marami po ang hindi nakakapagsagawa nito. Kaya kapatid, opo, kinakailangan mo lamang po ng ikhlas. Kinakailangan mo lamang po ng ikhlas. Mag-ikhlas ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong gawain, nang sa ganon may gantimpalang naghihintay sa iyo sa kabilang buhay. Opo. Marami sa mga taong gumagawa ng kabutihan sa buwan ng Ramadan na ito. Marami sa mga tao ang nagbibigay ng mga pagkain sa buwan ng Ramadan na ito. Ngunit dahil hindi sila mukhlis, hindi ikhlas, walang ikhlasu lillahi ta'ala, walang gantimpala sa kabilang buhay na matatanggap mula kay Allah. Opo mga kapatid sa Islam, napakaraming mga politician ang sinasakyan nila ang buwan ng Ramadan. Papalapit na ang eleksyon. Napakaraming politician ang namumulitiko kahit hindi nila sabihin sa mga tao na ito ay dahil malapit na ang eleksyon.
Kahit hindi nila sabihin sa mga tao, alam ni Allah ang kanilang intensyon. Alam ni Allah kung ano ang kanilang tinatago at ano ang kanilang hinahayag. Opo, kaya naman, ang iyong ginagawang kabutihan nakadepende sa iyong intensyon. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Mga kapatid sa Islam, sana po kapag gumawa tayo ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa tayo ng kabutihan, gumawa tayo ng pagtulong sa ating mga kapwa, sikapin po natin na ito ay ikhlas lillahi ta'ala. Wala tayong hangad, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Opo mga kapatid sa Islam. Ang isang tao, ang isang mukhlis, ang isang Muslim, kapag nagbigay sa isang tao, huwag niyang hangarin at huwag niyang isipin na balang araw tutulungan ako nito. Huwag po kayong mag-isip ng ganon. Dahil kung mag-isip po kayo ng ganon, masasaktan lamang kayo. Huwag kayong umasa sa mga tao. Opo mga kapatid sa Islam. Kaya kapag ikaw ay tumulong, ikaw ay nagpakain, ikaw ay nagbigay, ang hintayin mong gantimpala ay ang mula kay Allah. Dahil si Allah ay hindi nagsasawang magbigay, hindi nagsasawang maggantimpala, hindi po siya nauubusan ng kanyang mga biyaya, ng kanyang makhzan, yung kanyang budiga ng biyaya ay hindi nauubusan. Kaya doon ka maghintay kay Allah, doon ka maghangad kay Allah ng ganti, at huwag kang maghangad sa mga tao binigyan mo ng kabutihan. Opo mga kapatid sa Islam, huwag po kayong maghangad sa mga tao. Dahil ang mga tao, hindi po kayo maaring maisip kayo, maaring hindi. Opo, maaring kayo ay kanilang masuklian o hindi. Opo, pero si Allah subhanahu wa ta'ala, maliit man o malaki, sikrito man o hayag. Opo, kung hindi ka binigyan ni Allah ng biyaya dito sa kabilang buhay sa iyong ginawang kabutihan, tiyak na ito ay nakalista sa araw ng paghuhukom at walang sinuman na madadaya sa araw ng paghuhukom. Walang sino mang madadaya sa araw ng paghuhukom mga kapatid sa Islam. Maliit man sa malaki, sikrito man sa mahayag na iyong gawaing pagsamba, gawaing kabutihan, pagtulong sa mga tao, pagpapakain sa mga nag-aayuno, tubig man lamang yan, tamar man lamang yan. Ang lahat ng yan ay mabibilang at nalilista ng mga anghel na palaging nakasubaybay sa atin, nagsusulat ng ating kabutihan at nagsusulat ng ating kasamaan. Opo mga kapatid sa Islam. Kaya po mga kapatid sa Islam, payo sa aking sarili hanggang sa inyo, pati po kayo na mga nanonood, no? Sikapin natin ang ating pagsamba, ikhlas lillahi ta'ala. Pangalawa, sikapin natin na ito ay alinsunod sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay alinsunod sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag nating isipin na gumagawa tayo ng kabutihan na tayo ay higit na mainam pa, or yung ginagawa natin ay gusto nating unahan ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag po nating isipin yun mga kapatid. Opo, payo ko po sa aking sarili, mag-ikhlas tayo mga kapatid sa Islam. Mag-ikhlas tayo dahil kapag inikhlas natin ito, darating ang biyaya at ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mula kay Allah, hindi mula sa tao. Ang mga tao nagsasawa magbigay. Ang mga tao nakakalimot. Ang mga tao maaring hindi ka masuklian dahil sila rin ay nangangailangan. Pero pag nag-ikhlas ka at ang hangad mo ay gantimpala ni Allah, si Allah ay hindi nakakalimot. Si Allah ay hindi nagsasawa magbigay. At si Allah ay susukli at susukli sa iyo dito man sa mundo at sa kabilang buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa Islam. Opo. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nanonood, sa mga nag-share. Opo.
mayroon po tayong mga brother dito na nag-message, mashallah, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sheikh, at sa mga kapatid, si Abdullah Samudyo, mashallah, syukran po sa inyong pag-comment at panonood kapatid, at si Ustad Abdullah Al-Amin Yasin, mashallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana may magpapakain dito lang ako sa Rome, mashallah. Punta po kayo dito sa amin kapatid, inshallah po, sisikapin po natin na mayroon tayong makukuhanan na magpapakain dito. Opo, at ang aking asawa na si Halima Modestidrisis, mashallah. Opo, si kapatid na Hamri Ngabin, mashallah. Syukran po sa inyong panonood kapatid, no? Mashallah. Syukran po sa inyong lahat mga kapatid sa Islam. Dalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang buwan ng Ramadan na ito ay matagumpay nating maisagawa ang pagsamba dito, at matapos natin ito nang tayo ay nasa mabuting kalagayan at nasa mabuting pangangatawan. Dalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na biyayaan niya tayo ng Lailatul Qadar. Opo, ang gabi po na ito dito sa Saudi Arabia, ang gabi po na ito ay ika-25 nights ng Ramadan, at maaring ang gabi na ito dito po bababa, or ngayon po bababa ang Lailatul Qadar. Hindi natin alam, no? Kaya ang sabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung nakaranas ka, nakadama ka ng katamaran sa huling 10 gabi ng Ramadan, sabi niya, sikapin mo, sabi niya, ang huling 7 gabi ng Ramadan. Ang huling 7 gabi ng Ramadan, sikapin mo, no? Sikapin mo na makapagsagawa ka ng anumang pagsamba. Opo, makapagsagawa ka ng anumang pagsamba sa buwan, tawag dito, sa mga gabi na ito. Opo mga kapatid sa Islam. Hindi po natin alam, no? Hindi po natin alam na kung ang sunod ba na Ramadan ay daratnan pa natin, no? Wala pong nakakaalam kung ang next na Ramadan ay aabutan pa natin, no? Si kapatid na si Jan Galersi, mashallah, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Opo, at si Sheikh Salman, no? Si Sheikh Salman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik salami ala al-ikhwa, kapatid na Salman, kapatid Ustad Abdullah Amin, mashallah, Al-Amin Yasin. Iparating mo ang salam namin diyan sa inyong mga kasamahan, sa mga kapatid natin diyan sa Riyadh, at balita mo sa kanila na ako po ay nagmamahal sa kanila alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Opo mga kapatid sa Islam, panalangin po natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na huwag niya tayong pagkaitan, hindi niya ipagkait sa atin ang Lailatul Qadar, at ipanalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na maging matuwid tayo pagkatapos ng Ramadan na ito. Ipanalangin natin po kay Allah na maging matuwid tayo pagkatapos ng Ramadan na ito mga kapatid. Opo, dahil maaring ito yung huling Ramadan natin. Maaring ito yung huling Ramadan natin. 1 taon. At sino ang nakakatiyak na sa loob ng 1 taon buhay tayo? No? At ngunit, ganun pa man mga kapatid sa Islam, pinapanalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang husnul khatima natin dito sa mundo. Opo, saan man tayong larangan ng ating trabaho, pinapanalangin natin ang husnul khatima. Sana ay biyayaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng husnul khatima. Marami na ang mga binawian ng buhay na sila ay nakatira pa, sila ay nagbabasa ng Quran, sila ay nasa landas ng pakikibaka, papunta ng lugar na kanilang pinagdadaawahan, no? Pinapanalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, urzuqna husnal khatima fi hadhihi dunya. Ya Allah, no, biyayaan mo kami ya Allah ng husnul khatima, mabuting katapusan sa mundong ito, at huwag mong hayaan na datnan kami ng kamatayan na kami ay nasa masamang gawain, hindi pa nakapagbalik loob sa iyo. Ya Allah, ya Allah, dalangin namin sa iyo na marami pang Ramadan ang darating sa amin.
Dalangin namin sa iyo na marami pang Ramadan ang darating sa amin at tanggapin mo nawa ang aming mga pagdarasal at ang aming mga pag-aayuno at ang aming pagpapakain sa sino man na aming nabibigyan ng mga pagkain. Tanggapin mo nawa at pagbiyayain mo ito sa amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Maraming salamat po mga kapatid. Yan, Masya Allah.